Sa ngalan po natin mga kasuhang Kings Radio Reporter, mula sa Technical, kasamang Edgar Cabanyog, ako si Leo Baron. At ako naman si Richard Sagayno. Sa Kings Radio. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa mga impila ng Kings Radio Regional Network sa 99.5 Kings Radio San Francisco, Agusan del Sur, 94.5 Kings Radio Hinubaan Negros Occidental at 102.5 Kings Radio Seattle Negros Oriental. Umagang balita sa Kings Radio. At ngayon mga kabayan, sa detalye po ng ating mga balita ngayong umaga ng Miyerkules. Kasabay ng kanyang pagbisita sa Provincial Governor's Office Amas Kidapawan City, abay siniguro naman ngayon nilibungan Mayor Angel Rose Apulcuan kay Governor Lala Trinidad Mendoza ang patuloy na pagsuporta ng mga libunganon sa mga pagsisikap at ginagawa ng serbisyong totoo sa buong lalawigan. Ayon sa alkalde, nakapagbigay ng maraming oportunidad at pag-asa mga programa at proyektong ipinatupad ng Kapitulyo sa kanilang munisipyo, kailan kung bakit natatamasa ng bawat mamamayan ang kaunlaran sa naturang bayan. Pasasalamat naman ang ipinabot ni Governor Mendoza at sinigurong patuloy na magsisikap upang maibigay ang maayos na pamumuhay sa bawat kotabatenyo. Kasama din ang alkalde sa pagbisita si Libungan Vice Mayor James Polisido, Board Member City Aljor Antao Balisi, former Board Members Rosalie Cabaya at Sherlyn Macasarte Villanueva, mga Municipal Councilors at iba pang opisyalis na nabanggit ng bayan. Balitang Probinsya. Samantala, kusang sumuko sa mga otoridad. Bitbit ang 6 na matataas na kalibre ng baril ang 2 miyembro ng private armed group na nag-ooperate sa bayan ng Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Sinabi ni Police Regional Office Bangsamoro Ormoc Region Regional Director Police Brigadier General Prixitan Gawon na ang grupo ng Mamadra Private Armed Group ay nabuo taong 2013 at sila ay nakatalaga sa Barangay Balut at Barangay Bungabong sa nasabing bayan. Nagpaabot naman ng pinansyal na tulong ang lokal na pamahalaan ng bayan kasabay na paghikayat ng general sa mga ito na sana ay pagpatuloy nila ang kanilang ginawang pagbabagong buhay alang-alang sa katahimikan ng kanilang lugar. Balitang Probinsya. Dagdag pa rin mga kabayan sa ating balitang probinsya. Opisyal na paglulunsad ng isang Transform Organization ang matagumpay na consultative meeting at General Assembly ng More Islamic Liberation Front to MILF na ginanap sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ayon kay MILF Chair at BARM Interim Chief Minister Ahud Al-Hajj Murab Ibrahim, mula sa pagiging revolusyonaryong kilusan ng kanilang organisasyon ay isa ng kilusang panlipunan. Itinaguyod ng MILF ang organisadong pagsisikap bilang isang malaking grupo upang makamit ang isang partikular na layunin, panlipunan o pampolitika. Anya isa ito sa mga napakasunduan sa pagitan ng MILF at ng gobyerno ng Pilipinas at nagpahayag din ng kanyang lubos na pasasalamat si CM Ibrahim sa higit 300,000 miyembro na supporters at kinatawa ng iba't ibang sektor na dumalo at nagpahayag ng patuloy na suporta sa mga adhikain ng MILF at ng Bangsamoro leadership. Ayon sa punong maestrado, sobrang nagpapasalamat siya at nais pa rin ng mas makakarami ang isang Bangsamoro Autonomous Region na pinamumunuan ng MILF. Ito ay sa paghahiwatig na kontento at nasisiyahan ang mayoriya sa mga serbisyo ng kasalukuyang gobyerno ng Bangsamoro Region. Balitang Probinsya. Samantala, sa dagdag na balita, tahasang inihayag ni BARM Chief Minister Ibrahim Al-Hajj sa higit 300,000 mga taga-suporta ng United Bangsamoro Justice Party o UBGP at ng More Islamic Liberation Front o MILF na nawala na sa Forest of the Poor ang rehiyon ng Bangsamoro. Ayon sa Amirul Mujahideen, naitala ng BARM ang pagbaba ng poverty incident sa rehiyon simula ng manungkulan ng mga leader ng MILF. Ani Ibrahim, mula sa halos 53% ay bumaba sa 23% ang kabuang poverty rate sa rehiyon ng Bangsamoro. Ito anya ay malaking bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat. Maiingat lamang ang buhay ng mga mamamayan. Dagdag pa ni Ibrahim na ngayon ay kabilang na ang BARM sa mga progreso at namumukadkad na rehiyon sa buong bansa. Dahil dito ay masinikayat pa ng punong ministro ang lahat na pangalagaan ang tinatamasang tagumpay ng mga ito alang-alang sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Umagang balita sa Kings Radio. Oras natin ginabdang alas 6:30 ng umaga, Philippine Standard Time. Magpapatuloy pa rin ang ating mga balita mga kabayan ngayong umaga po ng Miyerkules. Umagang balita sa Kings Radio. Dumako naman tayo mga kabayan sa iba pang balita sa ating naman pong balitang pambansa. Sa ating balitang pambansa,
Abay, pinadidisbar na si dating President sa spokesperson Harry Roque. Abay, kahapon naghain ng petisyon si Attorney Melvin Matibag, kapwa miyembro ng Duterte Cabinet ni Roque at dating opisyal ng PDP Laban. Anya dapat ay tanggalan na ng lisensya bilang isang abogado si Roque dahil sa paglabag nito sa professional responsibility at accountability. Ilan sa mga inilimbawa ni Matibag ay ang di umano'y pagpupost ni Roque sa social media ng mga hindi verified na impormasyon. Kabilang narito ang pulburon video umano ng Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Matibag, dapat may responsibilidad si Roque na i-verify ang isang impormasyon bago niya ito ipakalat. Kung maalala, una nang lumabas sa verification ng posibleng manipulated o deepfake ang nasabing video ng Pangulo. Balitang Pambansa. Samantala mga kabayan, tuloy ang panawagan ng Commission on Elections o COMELEC na mag-register na at wag nang magpa-last minute sa deadline ng voters registration. Sa 6 na araw na natitira bagong deadline, hinimok ni COMELEC Chair George Garcia ang publiko na asikasuhin na ang pagpaparehistro at magpapareactivate na ang mga deactivated voters. Para sa mga gustong magpa-reactivate, maaaring i-avail ang online reactivation hanggang bukas, September 25. Matapos ang deadline bukas, required nang magtungo sa opisina ng COMELEC hanggang sa mismong deadline ng registration sa huling araw ng Setyembre. Umagang balita sa Kings Radio. Bilang pagtutuwid mga kabayan, ngayong araw po ang deadline, Setyembre 25 taong kasalukuyan. Umagang balita sa Kings Radio. Oras natin ganap ng alas 6:32 ng umaga, Philippine Standard Time. Tuloy po tayo sa iba pang mga balita mga kabayan sa mga nagkakape, mga nag-almusal ngayon, abay sa mga may trabaho ngayong araw. Double time nang hindi malate sa inyong mga pasok. Samantala, nakuha na natin ang mga report natin mga kasamang Kings Radio reporter na kasanbay. Unang bugso ng report, lalaking may kasong murder arestado sa Upland pagtutugis ng CIDG bar sa Lanao del Sur. Alamin natin detalye mga kabayan, report mula kay Edgar Gabanyog. Kings Radio. Report. Huli ang isang lalaki na may kasong murder sa pamamagitan ng Upland na pagtutugis ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG bar, makaraang ihain ang arrest warrant sa barangay Mimbalawag, Calanugas, Lanao del Sur. Kinilala ang suspect na si Satar Imam alias Satar Imam, 30 anyos, may asawa, farmer at residente ng naturang lugar. Bitbit ng mga operatiba ang arrest warrant laban kay Imam sa kasong pagpatay na may criminal case number 1070-2023 na inisyo ni Acting Presiding Judge Honorable City Arnie Raquel Nompa ng RTC Branch 11, 12th Judicial Region, Malabang, Lanao del Sur na walang bail ban. Sinasabing ang akusado ay tinuturong responsable sa pamamaril sa isang durian vendor noong 2 ng Agosto 2023 na naganap pasado alas 3 ng hapon sa Barangay Ngernyer, Calunagas, Lanao del Sur. Nasa kustudiya ngayon ng CIDG RFU bar ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang nakatakdang dalhin sa korte para sa gagawing paglilitis. At yan ang report. Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, Barangay Agriculture sa bayan ng Midsayap idineklarang Certified Zero Open Defecation na. Alamin natin ang detalye sa report ni Maricel Bayuna. Report. Formal lang dineklara ng Provincial Water and Sanitation Hygiene Council ang Barangay Agriculture sa bayan ng Midsayap bilang isang Certified Zero Open Defecation o COD sa pamumuno ni Punong Barangay Luri Cloud. Ang pagkamit ng COD status ay napapakita ng matibay na dedikasyon ng barangay sa pagpapanatili ng kalinisan at wastong sanitation. Nagpasalamat si Mayor Ruli Sakdalan sa PWAS at MWAS Council pati na rin sa lahat ng mga opisyal at residente ng Barangay Agriculture sa kailang pagsisikap at suporta sa programa. Ang COD program na alinsunod sa National Sustainable Sanitation Program ay bahagi ng malawakang kampanya ng LGU Midsayap laban sa mga sakit na dulot ng hindi tamang sanitation. Ang programa ay pinangisiwaan ng Municipal Water and Sanitation Hygiene o MWAS sa pangunguna ni IWAS Focal Person Sanitation Inspector Tony Rose Gaida, katuwang ang Technical Working Group at mga kawani ng Department of Health o DOH, Human Resources for Health o HRH. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Alas 6:35 ng umaga ang ating oras mga kabayan, Philippine Standard Time. Samantala, LGU Libungan tinanghal bilang highly ka-functional level sa 2024 Functionality Assessment para sa LCAT at VAUSI ng DILG Region 12. Alamin natin detalye report mga kabayan mula kay Jose Dizon Katulong.
Kings Radio. Report. Kinilala ang lokal na pamalaan ng Libungan sa mahusay na pamumuno ni Mayor Angel Rose Apple El Cuan bilang highly functional sa 2024 Functionality Assessment para sa Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children o LCAT VAUC ng Department of the Interior and Local Government o DILG Region 12. Opisyal na inanunsyo ang natural parangal sa Facebook page ng ahensya. Ang LCAT VAUC ay isang malagang komitiya na itinatag upang tiyakin ang epektibang papatupad ng mga pulisiya at programa laban sa human trafficking at karahasan sa kababaihan at mga bata. Sa pamamagitan ng koordinasyon, ang mga lokal na pamahalaan ay binibigyan ng kapangyarihan na maprotektahan ang karapatan ng mga kababaihan at bata at mapatupad ng mga hakbang upang labanan ang karahasan at pag-aabuso. Ang pagkakilala bilang highly functional ay nangangahulugang matagumpay na natugunan ng Libungan ang mga pamantayan ng DILG sa pagpapatupad ng mga programa tulad ng pagbibigay ng proteksyon sa mga biktima, pagpapaugnayan sa iba't ibang sektor at pagpapatibay ng mga lokal na patakaran na susuporta sa kanilang advokasya. Proud na proud ang ina ng bayan, Mayor Apple Cuan, sa naturang pagkilala. Pinasalamatan niya ang dedikasyon ng komite dahil sa masigasig na tugon. Pinuri din niya ang lahat ng mga sangay ng lokal na pamahalaan kasama ang mga kasosyo mula sa iba't ibang sektor at mga organisasyon ng lipunan para sa kanilang sama-samang pagsisikap na mapalakas ang mga hakbangin laban sa karahasan sa kababaihan at kabataan. Sa kanilang patuloy na pagkilala, ipinakita ng Libungan sa panguna ni Mayor Apple Cuan ang dedikasyon sa pagsulong ng kapakanan at proteksyon ng mga mahihinang sektor ng lipunan. At yan na report. Ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Report. Maraming salamat kasabang Ed Katulong sa detalye report niya. Umagang Balita sa Kings Radio. Mamaya sa ating pagbabalik. Umagang Balita sa Kings Radio.